Energy FM. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Hi! Isa magandang morning, baby Toby. Ayan, kamusta ka naman, DJ Lindsay? Uy, okay naman ako. Uy, I like our colors today. Uy, oo nga, we're so Napaka-pastel pastel. natin. But why? Bakit ba? Ito lang natira sa damitan ko eh. Dapat dahil ba may shoot tayo mamaya? Hindi naman. Ito na kasi yung natira talaga sa damitan ko. Ubus na yung mga black ko. Tapos ayun, ito na sinuot ko. Diba? Ito lang kasi din yung nasa ibabaw. In short, tinamad lang tayo. Ganun. Oo, ganyan. Napaka-pastel natin today. In fairness. Medyo kakulig yung background natin, no? Oo. Hindi Kung naman. nanonood kayo sa ating At Facebook bakit? Live. Oo nga. Mukha lang, okay? Mukha akong Hey. puto bongbong. Mukha kang si Barney. Ganun. Wow! Grabe naman magagalit si Tita Cora. Luko-luko. Uy, hindi. Good morning! Kamusta naman umaga mo, DJ Lindsay? Naghahanap pa rin ako ng labubu. Labubo pa rin. Oo. Ano ba nahanap mo? Mga bubo lang, ganun. Abubot lang. Pinagninilay-nilayan ko pa. Talagang gusto mo talaga yan. Eh. Sa ngayon lang. Sa ngayon lang. Sa ngayon lang. Pero bukas ayaw mo na, ganun. Siguro give it 3 to 4 days. Yan tayo eh, no? Sabi ko nga pag may nagbigay sa'yo, matik akin yan. Hindi. Pag may nagbigay sa akin, ibebenta ko sa'yo. Hindi na, Ng wag na. triple, Sige, ganun. hulugan. Triple. Hulugan. Basta hulugan, triple. 10 pesos a day. Ay, up na yan, 10 pesos. Siyempre on Hindi my na. terms kung ilan beses ka maghuhulog. Ay, hindi, ayoko. Ano ka ba? Nagkaroon ka lang ng idea dahil sa akin eh. Tapos ngayon papatungan mo ng Hoy. magkano. Sino na mabudol ito? Ako o ikaw? Ako, di ba? Ikaw na medyo ako. Ay, Nakakaloka. Uy, kumain ka na ba? Oo, ayan o. Ako hindi pa ako Kain makain. ulit mamaya. Bakit? Kasi nga, may bad news. Bakit? Oo. May bad news akong na. Hindi ka makakain dahil doon sa bad news? Oo, meron nakitang bad news. Uy, hindi mo siya kamag-anak. Ay, kahit na. Idol natin yun. Oo, sa bagay. Di ba isipin mo si Liam Payne no, ng One Direction? Sabi ko. Ina-snap. Oo Grabe. nga. Naku, nagulat ako. Kanina habang nasa live ako, may nag-comment sa akin doon, no? Rest in peace daw, Liam Payne. Munti ka Yun na nga. mapamura. Wait. Oo, sabi ko, totoo ba yan? Ganun talaga, gulat na Ako talaga ako. nakita ko na siya kaninang umaga eh. Oh? Mm-mm. Ako late ko siya nakita. It's all over the news. Kaya ayun, nagulat ako na si Liam Payne po ng One Direction, no? Former member ng 1D ay nawala na po. Naku. Sad news. Ang sabi, from the 3rd floor na hulog siya. Pero mataas kaya yung mga floors doon? 3rd floor naman kasi yun, mataas na rin kasi yun. O sabihin na natin, syempre may ground pa yan, di ba? Ground, 2nd, 3rd. Tapos Kailangan sabihin natin natin, makapanood ng news. mataas pa yung yung rise ng building, di ba? Oo, totoo. So ayun, tapos malay mo pa, ayoko masyado ng graphic yung inaano ko. Hindi, malay mo nga naman. Kailangan natin maging graphic. Ang sabi dito, bago nangyari yun, parang siya, engraved siya eh. Nako. Oo, talagang binasag niya yung yung laptop niya. Tapos, yun, minutes after that, nabalitaan na, yun nga. Oo. Nahulog na. Naku, alam mo sa mga mall, may marami din nagkaganyan. Nahulog mula 3rd floor pababa. Ganun. Kaya siguro, etong si Liam Payne, ganoon din siguro nangyari. Well, hindi natin alam. Hindi Mahirap natin mag-speculate. alam. Oo. Kaya magabang-abang lang tayo sa mga balita. Oo. So anyway, ayun na, paano tayo magbibiro ngayon neto? Rest in peace. Rest in peace. Opo, rest in peace. Magiging Idol tayo Liam ng isang minuto para Payne. ipagdasal si Liam Payne. Okay. Sabi ni Eliza, DJ baby, Alden ko. Uy, kamukha daw si Alden. Shoutout from Binyan.
May pinapa-shoutout, ayaw mong ituwid yung kasi nga, na-stuck ako doon, kamukha ko doon kasi si Alden eh. Diyan ka lang tumigil, may pinapa-shoutout eh. Dapat doon tayo tumitigil sa mga gandang bagay. Ay nako, serbisyo publiko muna. Siyempre, doon muna tayo titigil sa compliment, diba? Kamukha ko doon si Alden. Hello. Ay nako, sabi ni Ate Bade Meriam, shoutout from Trece Martires, Cavite. Hello po sa mga pangga natin dyan sa Trece. Hello. May kababayan ko yan, taga Trece. Oo nga, mga taga Cavite. Ang dami tuloy nakikinig sa ating mga taga O Cavite. diba? Alam mo na binabasa ko yung analytics natin. More on Calabarzon yung mga nakikinig sa atin. Bakit ba naman hindi? Siyempre, ganun talaga dapat. Okay, ko'y taga Cavite. Ang aking mga magulang ay taga Batangas. Batanggenya ka, di ba? Ay, hindi mo na itatanong. Ako'y pinanganak sa Maynila. Ako'y nakikibatanggenya laang. Pinanganak sa Maynila. Dyan sa Mandaluyong. Mandaluyong. Oo. Sa labas. Kailan? Kailan ka pinanganak? Anong year? Oy, secret. Ito naman sayang. Uy, secret. Hello, good morning po sa mga pangga natin dyan na nakikinig sa radyo. Sa mga pangga natin dyan nanonood sa ating Facebook Live. Hello po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. So DJ Lensay, ito na pag-usapan na natin yung ating na-share kanina ng ating bisita. Sure. Ito na nga. Ikaw ba ay naniniwala sa lato-lato muna bago na fall? Ganon. Diba? Magtatropa kayo, tapos may nangyari, tapos na-fall na kayo after that. Tapos nagtagal kayo ng sobra-sobra. Naniniwala na pwedeng mangyari or naniniwala na dapat ganun muna? Hindi naman sa dapat ganun muna kasi iba-iba naman tayo eh. May posibilidad. Oo, may posibilidad. Naniniwala nga ako na may posibilidad na ma-fall after ng lato-lato. So, can you explain that? Hindi kasi syempre, ano naman yan kumbaga na-prove na yan ng science na once na naging intimate kayo, lalong-lalo na naging connected kayo through bodily contact and bodily fluids. Ay! Bodily fluids? Gusto ko yan. Yun nga, may tendency na, lalo na yung mga babae, ma-fall agad. May mga lalaki din naman na ganun, marupok din. Yes. So after nung lato-lato, after ninyong mag-tsurvahan, posibleng ma-fall talaga ma-fall kayo. ka agad talaga. Kasi nandun na yung connection nyo talaga no? Andun na talaga sa unang night pa lang siguro. Andun na siguro yung connection nyo together like kissing. Diba? Tsaka baby Toby, naniniwala ko, tama ka dun. Diba, nag-kiss sila. Naniniwala ko na hindi mo naman ikikiss ang isang tao kung wala kang nararamdaman for him or her. At least for a certain percentage. Kasi may mga tao tayo dyan na sabihin natin for one night lang talaga. Yun talaga yung kalakaran nila, di ba? Hindi nila kinikiss yun. Hindi nila kinikiss yung partner nila. Wala akong alam dyan. Talaga? Hindi, ano yun? Yung one night? Pag one night lang talaga yung kalakaran nila. Isang gabihan lang talaga. Wala naman talaga akong alam dyan dahil wala naman akong ganyang experience. Okay. Hindi ko talaga alam. Okay. Pero yun na nga, sabi ko nga, gaya nga sabi ko, may mga ganun nga talaga na hindi humahalik sa isang kapartner nila sa isang gabi. Ganun. Oo. Kasi nga naman, para sa kanila, yung kissing is sacred for their partners only. Oo, totoo yan. Pang habang buhay, ganun, pang matagalan, ganun, pang jowa. True. Kumbaga. Siguro kung hindi ka hinalikan, hindi ka niya jojowain. Yun siguro yung kalakaran ng iba. Ganun. Kasi meron kasing may nagsasabi kasi, sa science daw, no, kapag daw kinikiss natin yung isang tao sa lips, nag-stimulate daw yan ng something sa ating brain cells. Posible naman, oo. Kaya ewan ko, hindi ko alam yung full detailed, no, na kung ano yung nangyayari. Pero ayun na nga, parang napipeki daw yung utak natin na, ay, ano ako sa kanya. Connected ako kagad sa kanya. Ganun. Posible naman yan. Kaya yung iba, hindi nila kinikiss kagad kapag alam mo na kapag may ginagawa sila ng isang gabihan lang, ganun. Pero mas romantic talaga yung ma-express. Para sa akin lang ma-express mo muna na gustong-gusto mo siya. Tapos, if mangyari man yung lato-lato, then go, ganyan. Tapos, kung may ma-develop na feelings at maging seryoso kayo sa isa't isa, then thank God. Pero ito naman, yung ating ating bisita naman, no, magkakilala na sila ng matagal. Tropang-tropa na talaga daw sila talaga. So yun, ang nangyari nga, ayun, nagkaanuhan, and then na-fall nga sila sa isa't isa. Then ayun, naging sila for years. Then naghiwalay din sila. Naging sila? Di maganda naman pala. Yes. So nalaman lang nila. And then, naghiwalay sila. Mutual naman daw yung kanilang naging desisyon. Ganon. Di healthy naman pala. Wala naman palang problema. So, ayun. Ikaw ba? Ba't ako na naniniwala naman? ka ba dyan? Ako may posibilidad na pwede mangyari yung mga ganon.
na mauna muna yung aksyon bago yung relasyon. Okay. Ganon. Totoo. Naniniwala ako sa mga ganyan kasi hindi naman natin alam kung anong pwede mangyari eh. Diba? What if ngayon, eto, kaelyahan lang, diba? Tapos, as time goes by, ma-fall ka rin naman, diba? Tapos, ayaw mo nang kumilala ng iba hanggang sa masanay ka na and then ma-fall in love ka na. Ganon. Meron kasi na hindi nakaka-detach after nun. Halimbawa, ang usapan nila is, ito lang tayo nothing beyond this or nothing above this ganyan. Pero, may mga lalaki at babae na hindi sila nakaka-detach agad. Dahil nga, kahit papano, dinideny nila na may feeling sila, pero meron yan, kahit 10-20%. Ayan yung tapos may nangyari pa sa kanila, ay talagang mamamagnify yung feeling. Mga in denial. Oo. Yan yung in denial phase nilang dalawa. Oo. Yung tipong, ay wala lang naman sa akin yan, ito lang naman ako. Where in reality, no, na-fall ka na talaga. Oo, ayaw mo na siyang makita sa feeling ng iba. Oo. Diba, yun na yung naiisip mo eh. Ay, naku. Kaya, bakit? Wala kasi naaalala ko yung sa amin ni Romel noon. Damay na naman si Romel dito. Hindi kasi parang blessed lang talaga. So, alam mo kung, di ba, ka-MU mo yung jowa mo, tapos jusaw mo na ngayon, blessed tayo. Yes, di ba? Blessed sobra. ka kung ganun yung nangyari sa'yo. Kasi lagi ko nga kinikwento, yung sa amin ni Romel, hindi mo talaga ina-expect na mangyayari. Kasi nga, hindi talaga namin ina-expect. Tapos, kung sino pa yung hindi ko chine-chase, kung sino pa yung hindi natin ina-expect na magiging yun nga, siya pa yung pinaka may pure intention pala. Siya pa yung magpapasaya sa'yo. Diba? Yung tipong papakasalan ka. Diba si ano din, yung sa'yo? Oy! Oy! Hanggang dyan ka na lang! Kung ano na inisip sa akin. Oy. Hindi nga. Tama. Minsan yung mga hindi natin taong hindi na-expect na magbibigay ng purest intention. Diba? Yun pa yung nandyan at gagawin ng lahat para sa'yo. Ay, nako. Diba? Ganyan yung mga masarap yung pakasalan eh. Yung napaka-pure ng intention sa'yo. True. Kaya pero kaso nga lang, yung mga yon no, na-fall sa ibang babae, sa maling babae. Or sa maling lalaki. Maling lalaki. Yes, tama ka dyan. Diba? Well, hindi mo naman alam kung mali nga. Wala ka namang proof. Sa bagay, wala nga. Hindi mo rin naman talaga masabi sa una pa lang, no, na mali pala talaga yung babaeng yon or lalaki na yon. Diba? Iba lang talaga yung gusto. Iba lang talaga yung gusto at hindi ikaw yon. At hindi ikaw yon. Sige na. Ano ka nang ano sa akin dyan eh. Ano ba? Diba? Ba't mo sa akin lang palagi? Ha? Hindi, alam mo, dalawa lang tayo dito. Alam mo, Wala eto naman. ha, ang dami na nag-iisip saan sa comment section natin. Na meron akong gusto na nabasted ako kung ano-ano pa man. Nang dahil sa'yo. Bakit? Ba't tayo mo pa ba aminin? Wala naman kasi talaga. Yan, kakaganyan mo. Memetay? Matay. Di na ako nakamamatay, di ba? 1, pa ako, di ba? 2, 3. Memetay. Basta, let's just leave it there. Okay? Bahala na kayong mag-isip. So anyway, ayun na nga mga panggano. Nasa inyo naman yan kung paano magsisimula ang inyong relasyon, di ba? Hindi man kaaya-aya yung mga nagiging way kung paano mag-start yung relasyon ng iba, no? Pero, doon nag-start wala na tayong magagawa dyan at yun yung trip nila, yun yung mahalaga doon. Doon sila masaya at doon sila naging masaya, di ba? Pero kung may option kayo to go the hard way para mas matreasure kayo ng lalaki, girls, makinig kayo. Hindi naman yung super hard way, pero yung tipong ipapursue ka muna, diba, liligawan ka, papatunayan yung sarili niya sa'yo bago maging kayo, tapos mag-happy hour kayo. Mas maganda yun kesa yung nauna yung happy hour kesa dun sa relasyon. Yun yung ideal na facing ng relasyon. Ikaw ba bilang lalaki, would you want yung traditional o yung ako, pipirutin mo na ang embutido bago ang embutido. bago i-express ang motibo? Ako kasi, old soul ako eh. Gusto ko, ako yung nagpo-pursue. True. Ako gumagawa ng way. Ako yung, kumbaga, gagawa ng paraan para makita ko siya, para masuyo ko siya, ganun. Which is para sa akin, yun naman talaga ang dapat. True. At deserve ng mga babae ang itrato ng tama at ligawan ng tama. True. Ganun. True. Ay, Okay. nako. Jowa lang talaga kulang sa akin. Tama Pausap, ka dyan. ka-chat. Heis. Eto na naman ako sa litanya ko. Naku, Tama na. Stop na. Huwag ka na po maglatanya dyan. Huwag mo na po akong
sakitan at ang sakit na po ng mga sinasabi nyo sa akin. Actually, yun Kahapon ang goal. binubugaw mo pa ako eh. Yun ang goal. Saktan ka araw-araw. Salamat. Hanggang ma-realize mo kung ano ba talagang meron. Na-realize ko na. Okay na. Okay na. Okay. Okay. Uy, mag-play ka daw ng One Direction. Ito nga, next na nga natin. Tribute yun. kay Liam Payne. Ay, nako. Sabi ko, ano siya ni Batman? Alam nyo, hindi ko na-gets yun. Napaisip pa si Toby. Hindi ko na-gets yun. Liam Payne, siya ba si Bruce Batman? Wayne pala. Ha? Oh, hindi naman ako bobo. Hindi nga. Akala ko lang. Hindi. Connected. Huwag mo na ipilit. Akala ko lang connected sila. Hindi siya si Bruce Wayne. Wayne Payne. Kaya okay? magkatunog kasi Letter rhyming. P. Letter W. Alam mo naman ang pinanonood ko lately si Snoop Dogg, magkaka-rhyme lahat na sinasabi. Diba? Alang iya. Siya si Batman. Sabi ko, siya ba si Batman? Tapos ang Hindi. tagal sumagot ni Toby. Iniisip ko, Batman? Mahilig ba siya sa Batman? Alam ko kasi na mahilig dati sa Batman na sumikat. Bruce Wayne pala yun. Kasi magka-rhyme nga, Wayne at saka Payne. Hindi naman kaya yung naging artista ng Batman, Christian Bale naman yun. Hindi nga. Sorry na nga kung nagulo ko ang neurons mo sa isip. Paano naman naging One Direction tapos Batman Nagtataka comics? nga ako, sabi ko, bakit hindi kasama dyan yung Batman? Sa ano niya. Hindi pala siya yun. Sumasakit ang brain cells ko sa'yo. Uy, wala ka nun. Tsare. Tingin mo saan, bobo ko? Hindi. Nagpabotox ng utak kaya nawala yung kulbot, ganon? Wala akong sinasabing ganyan. Grabe ka na. Ang sinasabi ko, mag-play tayo ng One Direction. Hindi ako from bobo. Liam Payne. Eto na nga eh. Okay. Mapangga, susunod na. Napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede niyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay! So for our next song, tribute to para sa ating panggang si Liam Payne. Rest in peace po, Pangga. Rest in peace. Idol, maraming salamat sa na-contribute mo sa ating musika. Diba? One Direction with the song Night Changes. Tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Going out tonight changes into something real.